Welcome to Donmar TV News Channel. Diyos ka, pagkakalulo niya ang kanyang Kala ko totoong tao siya. Plastic din pala siya. Akala ko matino siyang tao, mga tulpo. Sayang, nangaan ko pa naman sila. Hindi ko akalain gano'n naman kanila mga pag-uugali. Traidor. Diyos ko po. Alam mo kami, kay Duterte lang kami at kay Marcos. Pero hindi ko akalain ganyan ang pag-uugali niya mga tulpo. Kakahinayang, sayang. Hinangaan pa namin siya. Yung pala ganyan ang pag-uugali. Basta sa kwarta talaga, ang tao. Talagang ipagkakalulu ka sa demonyo Balimbing. Hindi na nahiya. Kapal din ang mukha. Mga traidor sa bansa yung mga yan. Kunwari lang yung mga yan. Pag nabigyan na sila ng kwarta at inalok na sila na mga ganid sa pera na mga tulisan, wala na, nakalimutan na yung kanilang mga kababayan. Hindi sila para sa mahirap. Yan ay mga show lang nila sa television at sa Kwarta din ang hangad ng mga yan. Sapul-sapul. Kaya huwag kayong magpapaloko. Maghinay-hinay kayo sa mga tao dyan sa atin na sa politika. Mga traidor yan. Manood kayo lagi kasi ng mga ng mga news na nakikita nyo. Yung mga taong mga maka-Duterte at yan ang natin. Dahil si Duterte at sila mga yan, talagang para sa bansa, para sa mahihirap, para sa tao. Nagawa na ni Duterte ang kanyang tungkulin, natupad niya na. Kaya yung mga tao dyan sa atin na ngayon, na si Isko, komunista, si Manny Pacquiao, sa Rimbobo, basta sa pera talaga, wala silang ginudiyos kundi pera at si Satanas. Mga kampo ng mga demonyo yan. Suhol ng galing sa impyerno. Suhol ni sugo ni Satanas. Yung mga yan. Ako sa inyo piliin yung mabuti. Kung sino talaga. Nako, kawawa kayo. Sabihin ko sa inyo. Habang nabubuhay kayo, namatay na nga lahat ang pamilya ko dyan sa Pilipinas Hindi na nakatikim ng ng sarap ng buhay dahil sa mga punyetang mga politikang mukhang perang yan Sila lang ang gusto maging masaya. Kayo ayaw nila maging masaya. Yung mga nakatira sa mga mahihirap na lugar, ayaw nila kayong maging masaya. Sila lang ang kaya against sila kay Duterte. Ayaw nila na si Duterte ang mamuno. Ayaw nila maging maganda ang bansa natin Kaya lahat sila kontra kay Duterte. Wala na sila manakaw Wala sila makurakot. Kaya ganyan. Ayan, nag-uumpisa na naman. Inday, si Isko, si Tulpo, si Manny Pacquiao, si Dilima, si Lisa Hontiveros, si Drilon, Pangilinan, at kung sino-sino pandemonyo ang upo dyan. Huwag niyong paupuin. Hindi natin paupuin sila. Laban tayo para sa lahat ng mga demonyo. It is good that there is an independent investigating agency para, if there's nothing wrong, we can accept that. If there is something wrong, then the chairman of the Red Cross has to answer for it. It's yung supervision mo was not done properly in the absence of a supervised examinations in your agency that hindi ninyo nagawa yan. I think that Gordon has to answer for that also. Now I want to
want to focus on my attention on what appears to be an intimidation of resource persons during the Blue Ribbon Committee. Dahil ba hindi ninyo nakuha ang sagot na gusto ninyong marinig sa isang resource person, inikulong ninyo at gusto pa ninyong ipalipat na sa Pasay City Jail. Nandoon na nga ngayon. Ipanalipat, you really had him transferred in the Pasay City Jail. Now, let me just shoot the breeze with you, the senators. Kaya ba kayo nag-iimbestiga to find out the truth? So, because if the truth is already there with you, what's the use of looking for an answer in an investigation? Magtatanong kayo. Kung ayaw ninyo yung sagot, magagalit kayo, tapos you threaten, we will cite you in contempt, and we can detain you forever. Is that how a civilized Congress works? Takutan ba ito? Kaya nag-iimbestiga ka kasi gusto mong malaman na yung sagot ng tao hindi sang-ayon sa alam mo na ang totoo, then do not blame him because that is his truth. You just cannot assume altogether that he is lying. That would be a cockeyed view of what a hearing should be. Kaya ka nag-imbestiga, kumukuha ka ng sagot. Bakit ka makipagdebate at ang sabihin mo nagsisinungaling siya? So therefore, may sariling answer ka na. You have already in yourself the answer because every time the resource person answers and it does not fit the thing or the solution in your mind, you threaten them, and actually you did actually detain them in the Pasay City Jail. So, kung may alam ka na, bakit ka makipag-away? Bakit mo pa ipakulong isang tao na alam mo na pala ang sagot? Bakit ka pa mag-imbestiga? If you are trying to ferret out the truth, you wait until everybody has testified. So, dyan mo na makuha ang the whole picture kung ano talaga ang nangyari. You do not do it by a piecemeal hearing, and every time you ask a question and you have a preconceived notion of what is the correct answer, you get mad and threaten them with imprisonment. Akala ko ba ayaw ng mga taong Pilipinas ng Marcelo? Tignan mo yung ginagawa ng Senado ngayon. It is just more than a Marcelo. Moti pa Marcelo, dali ka pa doon sa korte ng military, or at least it's a court, before you were held before a military or a civilian, as they wanted it to be at that time. But at least there is a court hearing, and the person accused is afforded the right to be heard. Yan ang importante dyan. So, ang human rights, gusto kong marinig kung ano ninyong sinasabi. The Constitution really provides that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Is there a due process of law if you already have the preconceived answer, and if it does not dovetail your frame of mind, you send him to jail?